Get behind me Satan. Yan ang mga salitang sinabi ng ating Panginoon kay Apostol Peter. Ano ang nangyari sa puntong ito? Bakit tinawag ng Mesaya na Satanas si Pedro? Yan ang ating pag-aaralan ngayon. Kung bago po kayo sa aking channel, pakiclick lamang po ng subscribe button sa baba, para updated kayo lagi sa aking mga bagong uploads, at maaari nyo rin po akong i-follow sa aking Facebook page na Mahafir TV. Ating susuriin ngayon ng malaliman ang Matthew, chapter 16, verse 23, dahil mismong ang Panginoon ay tinawag ang kanyang apostle na si Pedro na Satanas. Matthew 16, verse 13, datapwat lumingon siya, at sinabi kay Pedro, "Lumagay ka sa likuran ko, Satanas, ikaw ay tisod sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao." Kung titingnan natin ang kaganapang ito, mukhang sobrang malupit, o masakit ang pagtawag ng ating Panginoon kay Pedro at ito ay ang Satanas. Ano ang napakalalim na dahilan, bakit tinawag ng Mesaya si Pedro na Satanas? Sinasabi sa Ephesians, na tayo ay nakikipaglaban hindi laban sa laman at sa dugo kundi sa espiritu ng kasamaan. Ephesians 6 verse 12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Sa talatang ito, sinasabi sa atin, na tayo ay nakikipaglaban sa espiritu ng kasamaan at hindi sa laman at dugo. Tayo ay nakikipaglaban sa mga temptation ni Satan, upang mailayo niya tayo sa ating Panginoon, para hindi natin malaman ang paraan ng kaligtasan, at makagawa tayo ng maraming kasalanan at kasamaan sa harapan ng Panginoon. May isang malaking larawan ang dapat nating isaalang-alang dito. Ito ay ang mahabang digmaan ng Diyos at ni Satanas mula pa noon sa kanyang paghihimagsik. Ang saklaw ng digmaan na ito ng Diyos at ni Satanas, ang siyang magbibigay sa atin ng malinaw na kasagutan, sa Matthew 16 verse 13, at sa iba ring talata. Maraming mga physical, at brutal na gyera na naitala sa Biblia, subalit, mayroong mas malaki, at totoong gyera, ito ay ang para-physical war, ang gyera na hindi bahagi ng pisikal na mundo, na ating ginagalawan ngayon, tulad ng sinasabi ni Apostol Paul sa Ephesians 6 verse 12. Ang spiritual na gyera sa pagitan ng Diyos at ni Satanas, ay maliwanag sa buong banal na kasulatan, at makikita natin sa series ng palitan ng mga atake at ng kontra-atake. Halimbawa na lamang nito sa pasimula, ay nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, maganda, at perpekto, subalit, dineceive ni Satanas si Eva at Adam upang magdala ng corruption sa creation, at para magdala ng kasalanan at kamatayan sa mundo. Ang Diyos naman ay inihayag ang kanyang plano, na magpapadala siya ng manunubos, ang binhi, ang Mesaya, na tinaguri ang seed of the woman sa Genesis 3 verse 15, na siyang magre-restore ng creation na kinurap ni Satanas, na siya ring pupuksa kay Satanas. Genesis 3 verse 15, at papagalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sa banal na pahayag na ito ng Diyos, ay mayroong isang move na lang si Satanas, kinakailangang putulin ni Satanas ang binhi, upang hindi ipanganak ang Mesaya, at hindi nga siya nag-aksaya ng oras dito, at ginawa na nga ni Satanas, ang kanyang unang hakbang, ang attempt ang panganay na anak ni Adam at Eve na si Cain, at napatay nga ni Cain ang matuwid niyang kapatid na si Abel. Subalit ang Diyos ay nag-provide ulit ng panibagong binhi, at ito ay si Seth. Sa puntong ito, mas pinalawak ni Satanas ang kanyang atake sa pamamagitan ng pagtangka, na e-corrupt ang bawat genealogy ng bawat tao, sa pamamagitan ng pag-aasawa ng race ng mga fallen angels sa mga kababaihan, at ito ay na-record sa Genesis 6 verse 4. Genesis 6 verse 4. Ang mga higanti ay nasa lupa ng mga araw na iyon, at kahit pagkatapos noon. Sila ang naging anak ng makipagtalik ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao. Ang mga ito ang naging makapangyarihan ng unang panahon, mga bantog na mandirigma. Sa puntong ito, hindi muling nagtagumpay si Satanas, dahil tinapos ng Diyos ang satanic rebellion na ito, sa pamamagitan ng pandaigdigang baha, ngunit hindi lahat nawala, dahil pre-serve ng Diyos si Noah at ang kanyang pamilya, dahil sila ay parehong matuwid, at pure pa ang kanilang genes dahil sa hindi pa sila nalalahian ng mga fallen angels.
Maraming taon ang lumipas, ang mga Hebrew ay naging alipin sa Egypt, at muling umatake si Satanas na putulin ang binhi, na kung saan ang Mesaya ay maaring ipanganak, at ito ay ginawa ni Satanas sa pamamagitan ng Pharaon, na nag-utos na ang lahat ng mga lalaking Hebreyong sanggol, ay walang awang papatayin. At syempre, pinangalagaan ng Diyos ang kanyang mga tao sa pamamagitan ni Moises, na siyang itinago niya sa harap mismo ng mga mata ng Pharaon. Sa paglipas ng panahon, gumawa ulit si Satanas ng bagong strategy, ito ay ang pagtangkang lipulin ang mga Hudyo sa pamamagitan ni Haman, ngunit ginamit ng Diyos si Queen Esther, na isa ring Hudyo para ma-save ang kanyang bayan. 500 years ang lumipas, ang binhi, ang Emmanuel, ang Mesaya, ang tagapagligtas, ay ipinanganak na nga. Sa puntong ito, mayroon pang chance si Satanas upang pigilin ang binhi, at ito ang paggamit ni Satanas sa isang paranoid na hari, na si King Herod. Si King Herod ay naglabas ng utos, para patayin ang lahat na sanggol na lalaki sa Bethlehem. Subalit binalaan ng Diyos sina Maria at Jose, at dinala nila ang Mesaya sa Egypt upang itago sa kamay ni Herodes, at ngayon nga, ay muling nabigo si Satanas, at ang Mesaya, ang ating Panginoon ay lumaki na. Sa puntong ito, kinakailangan na ni Satanas na gumawa ng bagong strategy. Ngayon, sa halip na pigilin ang pagsilang ng Mesaya, kinakailangan niya na ngayon na pigilan ang Mesaya sa pagtupad ng kanyang mission, at ito ang iligtas, at i-redeem ang mga tao sa kasalanan sa pamamagitan ng pagsakripisyo ng kanyang buhay, ng kanyang dugo, para sa kaligtasan ng lahat. Habang nag-aayuno ang ating Panginoon sa desyerto ng 40 days at 40 nights, muling umatake si Satanas at inoffer ni Satanas sa ating Panginoon ang kaharian ng mundo at nabigong muli si Satanas sa strategy niyang ito. At sa huli, ay ginamit niya si Apostol Peter na subukin at kumbinsihin ang ating Panginoon, na huwag niyang isuko ang kanyang buhay at mamatay sa krus, ngunit lumingon ang ating Panginoon kay Pedro at sinabi, "Get behind me, Satan." Ang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit ng Mesaya ay natupad na ngayon, at ang huling alas na lamang ngayon ni Satanas ay ang pigilin ang pagbabalik ng ating Panginoon, ang second coming. At ngayon nga, ang ginagawa ngayon ni Satanas ay ang brutal na pag-uusig ng mga Hudyo, sapagkat alam niya, na kung wala ang Israel, ay hindi makakabalik ang Mesaya para tuparin ang kanyang mission bilang kanilang Mesaya at Hari. Ngunit syempre, hindi ulit ito pahihintulutan ng Diyos, na ang Israel ay masira, at ang second coming ay hindi matupad. Ang totoong sigurado ay ang pagdating ng kamatayan ni Satanas. Ngayon, makikita natin, na ang maraming mga nangyayari dito sa lupa, sa physical realm, ay tunay na isang resulta ng tunay na digmaan na nangyayari sa spiritual realm. At ang katotohanan ito ay kinumpirma nga ni Apostol Paul sa Ephesians 6 verse 12. Sa pagbabasa, at pag-aaral natin ng Biblia, alalahanin natin, na ang nakatagong digmaang ito ay nagaganap. Kapag naintindihan natin ang mga bagay na ito, maraming mga pangyayari sa Biblia ang makikita natin na may saysay at may katuturan. Kung nagustuhan niyo po ang topic nating ito, paklik naman po ng like button sa baba. Yan po ay malaking tulong para mas umangat ang ating channel, at para mas maraming maabot ang salita ng Diyos. Click nyo na rin po ang share button sa baba. Sa simpleng pag-share natin, ay nagiging katuwang tayo na maabot ang maraming tao ng salita ng ating Panginoon, lalo na ang mga tao at mahal natin sa buhay, na hindi pa alam ang simpleng paraan ng kaligtasan. Ang main goal ng channel na ito, ay maipalaganap ang simpleng paraan ng kaligtasan. Sa mga hindi pa alam ang paraan ng kaligtasan, maaari ninyong i-search sa aking channel, ang title, The Only Way to Go to Heaven. Maraming salamat, at kita-kita po tayong muli sa ating bagong video. Muli, ito ang Mahafir TV na nagsasabing, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. God bless po sa inyong lahat.